Pero ingat din kayo sa paggamit niyan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, gagamitin nyo si ndes at saka si nodes. Okay? Yan. Yan lang naman. Umulan ba? Di ba? Umulan ba? Kasi nakita mo yung tao, basa. Halimbawa, basa siya. Nakita mo yung, basa siya, o kaya naman may dala siyang payong. Pagdating niya, then tinanong mo siya, umulan ba? No? Puro tanong lang. Futte imas. Okay? Futte imas ka. Doon galing yan, ano? So, yung futte imas, magiging futte iru. Okay? Kasi sabi, plain sentence daw. So, nagamit na natin, futte imas. Amiga, futte imas ka. Yun yung, lang na tanong, na umulan ba? Amiga, futte imas ka. Simpleng tanong lang siya. Pero pagka ginamit nga natin yan, ito yung magiging ibig sabihin yan, o kaya naman ito na, basa ka, bakit? Umulan ba? Okay? Basa ka, o kung nakita mo, basa nga siya, or may dala siyang payong, and then ang tanong mo, umulan ba? Okay? Amiga, futteiru. Nandito na siya, futteiru. Then, dugtungan natin ngayon ng ndes. Futteirun desu ka? Futteirun desu ka? Okay? O kaya naman, kung ayaw nyo gumamit ng teimas, gumamit kayo ng dictionary form, furun desu ka? Amiga, furun desu ka? Pwede rin naman yon, no? Pwede rin yan. Amiga, furun desu ka? O kaya naman, dahil pwede rin naman to sa noun, ame. Noun siya, so gagamit tayo ng na. Ame na. Ame, nan desu ka? Yan, nagamit natin sa magkakaibang Yan, black yan. Ha? Hindi. Dalawa pwedeng gamitin. Ito, kung writing sa report. Nasa conversation tayo, speech tayo . Kasi